blessed day sa inyong lahat. Sister Ami dito sa Canada at ngayong gabi ay ako ay binigyan ulit ng pagkakataon ng Panginoon at ni Brother Perlo na makapag-share ng Word of God. So samahan niyo po ako sa opening prayer at humingi po tayo ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, Father God, na binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Lord Jesus, we just ask the Holy Spirit to be with us today. Ikaw po ang mangusap sa bawat puso at isipan namin, Father God. Lord Jesus, linisin mo po ang anumang karumihan na nakikita mo sa aming puso, Father God. At ito ay hindi makahadlang upang kami ay maluwag na makapagsamba at makapag-aral ng iyong salita. Lord Jesus, we just want to thank you again and honor you in Jesus' name. Amen, amen, and amen. So, ang akin pong isi-share sa inyo ngayong gabi is in Psalms 23. Marami po sa atin, kabisado siguro. Maigsi lang po ito. This is Psalms 23. Atin pong basahin. So, kung wala po kayong Bible, babasahin ko na lang po. So, sabi po sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang salita. So, ang title po ng aking topic ngayong gabi ay titled with The Journey of Christian Life. So, sa atin pong mga mananampalataya, sama-sama po tayo na lumalakad mula nang pakilala tayo sa Panginoon at tinanggap natin siya sa ating buhay. Iba na po yung ating journey. Pero, ibig sabihin ba nito, ligtas na tayo sa mga troubles, ligtas na ba tayo sa mga trials? No, amen, right? So, gusto ko pong himayin kaunti itong Psalms. So, sabi po sa verse 1, chapter 23:1 is sabi, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." And sabi po sa 2, "He makes me lie down in green pastures." So, yung number 1 po sinasabi na tayong nakakilala sa Panginoon, ito po ay awit ni David na alam natin na sobrang dami niyang pinagdaanan. Siya po ay sinasabi rito na kung tayo ay anak ng Diyos at tayong mga Kristiyano na tunay na ang faith natin ay nasa Kanya, sabi po hindi tayo mangangailangan, hindi tayo magigipit. Parang ouch, di ba? Parang ano ba yun? Tayo ba nagiging mga milyonaryo at lahat ng bagay na hilingin natin sumasa atin? No, amen. Pero ang sabi po dito, hindi na tayo magigipit, hindi na tayo mangangailangan. Dahil po ang Panginoon ang ating sustainer. Siya po ang ating hindi po nauubos ang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung bakit tayo paminsan ay nagkakaroon ng matinding pangangailangan, normal po sa buhay nating ito na tayo ay nagkakaroon ng pangangailangan. Pero at the end, nandoon ang Panginoon. Kaya kung minsan sobra tayong nag-i-struggle na parang hirap na tayo, let's talk to God and i-remind natin sa Kanya na, "Lord, sinabi mo sa salita mo na hindi ako mangangailangan ng ganito. Pero bakit ganito? Parang hirap na hirap ako." So, let's continue to ask and pray. And for sure, God will give you wisdom kung bakit mo dinaranasan kung ano man ang pinagdaranasan mo. Sabi po at sa verse 2 is, "He makes me lie down in green pastures." So, alam po natin na inilihan tulad ni David na isa sang sheep, diba? Na ang pastor niya ay ang Panginoon. Sabi niya, ang Panginoon ay hinahayaan niyang
humiga siya o pumunta sa isang green pastures, which is ang pangangailangan po ng isang tupa para ma-nourish at para magkaroon siya ng kalakasan. Ang Panginoon po ang magpo-provide sa atin ng ating lahat ng pangangailangan. Sabi rin po sa verse 3, He restores my soul. He guides me in path of righteousness for His name's sake. So, kung meron po mga nangyayari sa atin at tayo po ay pinagpapala ng Panginoon at nagkakaroon po tayo ng kapahingahan, at ang Panginoon po ay nabibigyan ng kapurihan dahil po sa ginagawa niya sa atin sa pag-answer mga prayer. This is about hindi dahil gusto ng Panginoon na maghihirap tayo. Kung hindi ang gusto ng Panginoon, ay ipakita natin sa Kanya na sa Kanya natin ibinabalik ang papuri at pasasalamat. It's not about us. It's about God. So, kailangan minsan wag na tayong maging sentro ng nangyayari sa buhay natin dahil mula nang tayo nakakilala sa Panginoon, ang Diyos na ang nabubuhay sa atin, hindi na tayo, hindi na ang ating kagustuhan. Kaya nire-restore ng Panginoon ang ating lakas dahil para ibalik natin sa Kanya ang papuri at pagsamba. Ganon din po ang sinabi sa verse 4, His rod, sabi po, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Alam po naman natin yung rod ay isang parang tungkod, di ba? Na ang sinasabi po yun ay ginagamit para ang mga sheep ay hindi maligaw. Isang bunch po ng sheep na nilalakad ng isang pastol, pagka po merong naliligaw, ginagamit niya po yung rod na yun para ibalik sa grupo ng iba pang mga sheep ang nawawalang naliligaw ng landas. So tayo bilang mga anak niya, ganun din po ang trato sa atin ng ating Panginoon, na kung man tayo ay naliligaw ng landas, nandiyan siya at lagi niya tayong ibabalik. Maging open lang po yung ating puso at isipan sa kanyang pagkukorekt. Sabi po sa number 5, sa verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So, wag po nating kainggitan ang mga tao na matanyag, na ang buhay nila ay napakasarap, pero minsan parang tayo yung, Lord, bakit ganito? Tumanggap kami sa iyo, bakit parang ako'y naghihirap? Mag-antay lang tayo mga kapatid, dahil darating ang panahon na tayo ay ibibigay ng Panginoon ang nararapat sa atin, at sa harapan ng mga taong kinokontra ka o nangungutya dahil sa iyong pananampalataya, sila ay mapapahiya dahil ang Diyos, sabi nga in the presence of my enemy. So makikita mo kung papaanong ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, ang sa gayon ang Panginoon ang mapapupurihan. Amen? So sa number 6, sabi, Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So ang journey natin bilang mananampalataya ay hindi bed of roses, di ba? Pero nandoon ang pangako ng Panginoon na lagi siyang kasama natin, manatili lang tayo at huwag tayong panghihinaan ng loob. So with that, nakakita po ako ng 4 things na bilang isang mananampalataya, minsan madaling sabihin. So Psalms 23, ganun pala. Pero pag dumating na yung mga time na lumalakad na tayo sa mga trials at tayo ay nakikihalubili na sa pang-araw-araw na buhay, nandoon na yung mga challenges na parang hindi mo kaya, hindi mo malampasan ang isang bagay. So meron po akong 4 points that I want to share. So number 1 po is seek God. Seek God with all your heart. Hindi po pwedeng nakakilala ka sa Panginoon, na i-share ko na to sa inyo na tapos na ang lahat. No. Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, mini-mirror natin dito ang Panginoon. So sabi po, 2 Corinthians 3:18, And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed
into His likeness. So, nire-reflect po natin ang Panginoon. Bakit natin kailangang isik ang Lord? Dahil mula nang tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nire-reflect na natin ang Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nabubukod na po tayo bilang mananampalataya na tayo po ay binukod na. At sabi nga sa James 1:23 to 24, di ba? Yung iba, inihilan tulad ang isang tao na hindi ipinamumuhay ang salita ng Diyos, na humarap sa salamin at pagkatapos niyang umalis ay nakalimutan niya na kung ano ang itsura niya. But God, nakikita niya ang ating puso, pero meron tayong dapat gawin. We have to seek God with all our heart. Kasi nandoon po natin malalampasan ang mga pagsubok kung nandoon po ang kalakasan sa pagsik natin at pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Number 2 po is search. First is seek God. Second is search for any impurities. Wala pong perfecto. Si perfecto na ang pangalan ay perfecto, hindi pa rin siya perfecto. Pero kailangan po natin na i-search natin yung ating puso, i-search natin yung ating heart. Tayo po ay nang makakilala sa Panginoon, bago na po tayong creation. So lahat po tayo ipinanganak na may pagkakasala, lahat po tayo ay ipinanganak. We were all unclean, but we are now new creation dahil nga sa ating Panginoon. So basahin po natin ang Ephesians 5, 3 to 7. Kung wala kayong Bible, I'll just read it. So Ephesians 5, 3, but among you there must not be even a hint of sexual immorality, of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. So, purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon dahil marami pong verses sa Bible na Kanyang salita na tuloy na pinapaalala niya sa atin kung sino tayo at kung paano tayo mamumuhay. So, search our heart. Every day sa papakilubili natin, tayo po ay nagkakasala, pero dapat po nandoon yung ating pagtawag, nandoon po yung ating pag-search, at bilang mananampalataya, dapat pag meron tayong nagagawang kamalian, nandoon yung conviction sa atin ng Holy Spirit. Amen? Huwag po tayong maging matigas ang puso natin. Magpa-correct po tayo sa Panginoon dahil hindi po gusto ng Panginoon na mapahamak tayo. Pero minsan, yung kapahamakan ay nangyayari nagkakaroon ng consequences, which is, yun po yung hindi natin ma-avoid dahil yun po ay gawa natin, kung hindi dahil gawa ng Panginoon, kundi dahil po sa mga maling desisyon natin. Amen? So, first is seek God with all your heart. Number 2 is search for any impurities in your heart. Number 3 is soak with the Word of God. So, alam mo po ang illustration ko is yung sponge, 'di ba? Yung isang foam, kung ibabad mo siya sa tubig, pag piniga mo siya, 'di ba anong lalabas? Tubig, 'di ba? Pagka sinok mo siya sa milk, pagka in-squeeze mo siya, ang lalabas ay milk. Kung i-soak mo siya sa putik o sa isang maruming tubig, pag piniga mo, ang lalabas sa kanya ay maruming tubig. So, what I want to say is, we need to soak ourselves with the Word of God. Kasi, kung nandoon po day in and day out, talagang binubulay mo ang salita ng Diyos sa araw at gabi, nandoon po yung automatic, yun ang lalabas sa iyong bibig, 'di ba? Dahil yun yung
nagsusok, di ba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kailangan isok natin ang ating sarili sa Word of God. Marami pong mga sa paligid na mga pwedeng mag-distract sa atin sa time na tayo ay dapat na manalangin, na dapat magbasa ng salita ng Diyos. Dapat po maging discerning yung spirit natin. Hindi ko naman sinasabing don't do Facebook or don't watch YouTube, pero dapat po may limitations tayo. Hindi yung mas marami pa yung nai-spend natin sa mga ganang bagay kaysa sa pag-spend ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po, tiningnan ko ang meaning ng soak, being Christian, right? Ang sabi po a practice of fully immersing oneself in the teachings of scriptures, which is the Bible, in one's thoughts, emotions, and actions. It means it's about cultivating a deep relationship with God through scriptures and allowing His Word to transform one's life. So, hindi po katulad ang Bible ng mga pocketbook o yung mga book na different stories. Ang dami pong magagandang book na mababasa tayo. Pero pagka yung book na yon na worldly book, sabihin na natin na ibang mga fiction or mga love story, pag nabasa mo na isa, dalawa, tatlong beses, nasasawa ka na dahil alam mo na kung ano ang nangyari o kung ano ang mangyayari. But ang Word of God, ang Bible, endless, walang kamatayan. Kahit na araw-araw mong basahin, kahit isa kang Kristiyano na matagal ka ng mananampalataya, na nabasa mo na ang Bible, nabasa ko na yan, from Genesis to Revelation, back to back, nabasa ko na ang cover to cover ang Bible. Hindi po tayo tumitigil. Bakit? Kasi buhay ang salita ng Diyos. Every time na nagbabasa tayo ng Bible, it's new every morning. I believe Psalms 23, na-share ko na po ito years and years ago. But I don't think I have the same revelation na nung nagpe-pray po ako sa Panginoon na, Lord, ano po yung ma-share ko ulit sa aking mga kapatiran sa Jesus Christ International Worship Center. And I asked God, and God gave me Psalms 23 na ang binigay niya rin po sa akin na the journey of our life here on earth, a Christian life, right? So, every time, minsan pag nagbabasa tayo, bakit parang hindi ko to nabasa dati? Dahil po, depende sa pinagdadaanan natin sa bawat araw o depende kung paano tayo gagamitin ng Panginoon sa pagkakataon na yon, right? So, katulad po ng ako bilang nurse, ito po ang gagamitin kong example. As a nurse, nag-aral po ako at nung pong fourth year, I think, or third year, nagkaroon po kami ng placement. So, different placement po. Meron sa pediatrics, meron sa psychiatry, exposure, meron po sa hospital, meron po sa community, meron po sa OR, tapos meron po sa maternal and child, sa delivery and labor and delivery. Ang dami pong different aspects or different po ng types ng exposure. At ganun din, kung pag naging nurse ka na or kahit yung mga doktor, meron silang iba't ibang specialty na ginagamit, na pinupuntahan. Pero again, being a nurse, iisa lang po na ang pinanggalingan naming pag-aaral, basic as a student nurse. Nandun po yung textbook, although marami ng revision as time goes, marami na pong mga updated na nangyayari sa mga books and teachings because of research and studies. What I'm saying is we all learn na kami po ay nag-aral, o meron pang mga nurses na iisa po yung basic, yung foundation. Pero pag dumating na po yung time na magtatrabaho ka na or you chose your career, you choose kung saan ka. Kung pediatric ka ba, kung maternal and child health ka ba, kung sa community ka ba. So, different types. But, ganun din po ang Bible. Lahat tayo nagbabasa ng Bible, pero iba't iba po ang revelation sa atin ng Panginoon. At kung ano man po yung revelation
na binigay sa atin ng Panginoon, yun po ay ating gagamitin para ihayag ang kanyang salita. So, pwede po tayong gamitin sa iba't ibang paraan. Again, napakabuti ng Panginoon. So, again, soak yourselves sa Word of God dahil po dito tayo ay magkakaroon ng kalakasan na ihayag ang kanyang salita saan man, kailanman niya tayo gamitin. So, yun po ang ating katungkulan bilang isang mananampalataya. Amen? So, the last one, the first is seek God with all your heart. Search for any impurities in our heart and confess it and ask God for forgiveness and soak with the Word of God. Soak po natin ang ating buhay, ang ating pang-araw-araw sa salita ng Diyos dahil hindi po kawalan sa Panginoon itong pagsusok natin kung hindi ito po ay magiging kalakasan natin sa ating buhay. And last is share. So 4 S's po. Share the Word of God. Share your life testimony. So nabasa ko po one of the daily breads. Sabi po, make the test become testimony of your life. Sabi, kung pinagdaanan natin ang mga test, maging testimony po yon ng ating buhay. Hindi po natin sasarilinin, ginagawa po ng Panginoon na i-answer ang ating mga prayer para po tayo ay maging testimony sa ibang tao. Para po tayo ay makatulong sa ibang tao na nangangailangan din. Hindi po tayo lang ang dumaranas ng mga pagsubok. Marami din pong tao. Kaya kung ma-share natin sa kanila ang kabutihan ng Panginoon, that is an encouragement for them as well. So sabi nga, the test that you've been through, make it a testimony of your life. Kung meron ka mang mess sa buhay na nangyari, a mess in your life, make it as a message of hope to others. Ang ibang tao po ay hindi natin alam kung hindi tayo magsasalita. Siyempre, ibang tao nahihiya ding magsalita. Nagkakaroon din po siya ng natatouch din po siya kung halimbawang nakakarinig siya ng salita ng Diyos mula sa atin. So God is God of forgiving God, and God is God who does miracle and also. Speaking of miracles, so mag-segue lang po ako dahil tayo po bilang mga mananampalataya ang buhay po natin dito sa mundo is a journey. Buhay natin sa mundo, but we have life after this life here on earth. So ngayon po, sobrang dami ng mga celebrities or popular people or figure na kailan lang po ay nawala, 'di ba? Sa atin sa Pilipinas, si Pilita Corrales, ang isang napakagaling na singer, 'di ba? Si Nora Aunor, which is we called superstar, pero sabi nga din ni Nora Aunor, iisa lang ang superstar kung hindi ang Panginoon. Haji Alejandro, no? Yung time ko po, nababanggit ko po ito dahil po itong mga celebrities o celebrities na namatay ay naging bahagi po sa paglaki ko. At isa pa po ay si Pope, 'di ba? Napakadaming tao, ang mga taong very popular sila, pero at the end haharap din tayong lahat sa Panginoon gaya nila. Nakita ko po, dahil ako po Noranians. Okay? Nakikita ko po sa Facebook, ang dai pong nagko-collect nung mga from the start kung paano siya nagsimula, 'di ba? Nagtitinda siya ng tubig, tapos naging singer siya hanggang sa naging very popular siya. Nakita ko po, ang dami paulit-ulit, parang pini-playback yung buhay ni Nora Aunor na kaya siya naging national artist dahil sa dami ng accomplishment niya. But you know what God impressed to my heart? Para din tayong gano'n na darating yung time pag tayo po ay nawala dito sa mundo, ipi-playback po kung paano tayo namuhay. Ipi-playback po ng Panginoon sa atin yung mga pinagdaanan natin, na pagtagumpayan natin. Hindi po tayo perpekto, pero tayo po ay magsusulit sa Panginoon. Yung journey po natin dito bilang mananampalataya, tinawag po tayo ng Panginoon. Dapat po nating gampanan
ang ating katungkulan bilang mananampalataya. Sabi po sa Matthew 28:19-20, sabi po, therefore make disciples, right? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So everything, lahat po. Huwag po tayong mahiya. Kailangan naman din po, meron tayong tamang pag-approach. Huwag naman po tayong masyadong matalim kung magsalita at mangaral na kala mo kung sino tayong perpekto. Gawin po nating lahat in moderation at manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, paano ko ba i-share ang salita mo sa kapatid ko o sa kapwa ko na kitang-kita ko na mali ang ginagawa, mali ang pamumuhay. Huwag po tayong mahiya o matakot sa sasabihin ng tao. Mahiya po tayo sa Panginoon. Dahil kung alam natin na there's conviction, nagbabasa ka ng Biblia, alam mo ang salita ng Diyos. Pero hindi mo i-share sa kapatiran mo o sa kapwa mo na alam mong kamalian ang ginagawa, na ang kahihinat na nila ay sa impyerno na sinabi ng salita ng Diyos. Malapit na pong dumating ang Panginoon, dapat po gampanan natin ang mga katungkulan natin bilang mananampalataya. Sabi ng Panginoon, we have to share the Word of God. We have to share the Word of God. Napapanahon man o hindi, nasaan man tayo, ang Panginoon ang gagamit sa atin kung saan niya tayo dapat o gustong pumunta o mag-share ng salita ng Diyos. Again, Psalms 23, marami tayong pagsubok, nalalakaran. Even though I walk in the shadow of valley of death, right? I will fear no evil. Ang Diyos ang sumasa atin. So, ang akin pong na-share ngayong gabi, again, what are the 4 key elements or key points para tayo ay makapamuhay ng tama at maluwalhati na tayo, ang journey natin bilang Kristiyano ay naaayon sa salita ng Diyos. Number 1, seek God with all your heart. Number 2, search for any unrighteousness. Search for any impurities in your heart and ask God for forgiveness. Number 3, soak yourself with the Word of God. Hayaan po natin na, imaginein po natin na tayo ay isang sponge na ang ating katawan, ang ating puso, ang ating isip ay talagang nakasoak sa Word of God para po pag dumating yung pangangailangan na tayo po ay kailangan natin ng kalakasan, doon po tayo huhugot ng lakas. And the last one po is share the Word of God. Make your test as a testimony. And the mess that you had in the past, make it as a message of hope for everyone that really needs it. And we know there's lots of people around us that needs it. Amen? So, when the journey of life here ends, alam mo po ang mangyayari, sabi po sa Psalms 23, verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Diba? May forever po. Sa piling ng Panginoon, tayo po lamang ay laging manampalataya at manangan sa kanyang mga promises. Amen? So, salamat po mga kapatid, at nawa ang isang muling gabing ito ay nagkaroon tayo ng panabagong kalakasan sa mga narinig natin na salita ng Diyos. Amen? I just want to do a quick closing prayer. Thank you, Father God. Once again, binibigay namin sa inyo mataas na papurit pagsamba, Lord. Ang salita mo na pinag-aralan namin gabi, ang narinig namin, Father God, maging kalakasan ng aming puso, ng aming pangangatawan, O Father God, na lagi kaming sa iyo lamang kumapit, Father God, dahil wala kaming ibang lalapitan na makapangyarihang Ama, makapangyarihang Diyos, kundi ikaw lamang, Ama. Salamat po at ikaw na po ang bahala na patuloy na gumabay at magpala sa aking mga kapatiran. Salamat po, Ama. Binibigay po namin sa inyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.